Kamakailan lang, noong Marso, ang pinakamainit na balita, Marso 8, 3 days before, kidnapin ang Pangulong Duterte, ay may namatay na asawa ng kanilang appointee na si Dina Tantoco Arroyo na nag-addictus benedictus dito sa Beverly Hills. Mga kababayan, walang ginawa ang putang inang Marcos Jr. na ito, ni hindi tinanggal ang kanyang appointee, ni walang mensahe sa mundo o sa Pilipino na may namatay silang kasama sa kanilang entourage, na nagdurog, nagpulburon, naglaklak, nag-asin, o kung ano pa man ang tawag ninyo sa ipinagbabawal na gamot dahil po yan, o ipinagbabawal na powder. Recently, mga kababayan, few hours ago, mayroong vlog ang ating kaibigan na si Dean Chase na kung saan may dumating dito na gabinete ni Bangag Jr. sa Beverly Hills para di umano makipag-areglo o makipagsabuatan dito sa Amerika. Patungkol sa issue ng pagkamatay ni Tantoco at ang pagiging addictus ng kanilang appointee na si Dina Arroyo, na nung panahong yon ay kasama si Lisa Tanas na nagpa-party-party bago binawian ng buhay. Ang sona ni Bangag Jr., mga kababayan, ay puro kasinungalingan, puro pagpapanggap na para sa bayan. Pero ang totoo, mga palangga, inuubos ang inyong pera, inuubos ang inyong lakas, inuubos ang pondo, at sa halip, pinapaboran ang lahat ng mga kasabwat, binibitbit ang inyong pera, ang pera ng bayan sa iba't ibang bahagi ng bansa o iba't ibang bahaging parte ng mundo para kayo ay patuloy na malugmok sa kahirapan. Sinasabi ni Bangag na isang tabi daw muna ang pagkakaiba at tayo ay may magbuklod-buklod. Pero ang panggigipit ba niya sa mga Duterte? Ang pangingidnap niya sa Pangulong Duterte, yan ba ay makabansa? Yan ba ay makapilipino? Sinasabi ng Bangag administration na unahin ang serbisyo, unahin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Paano niya uunahin ang kapakanan ng mga mamamayan kung mismo ang smuggler, ang kidnapper, ang holdupper ay sila? Mga kababayan, puro palakpak ang ipinakita ng mga hunghang sa Kongreso kahapon. Sinasabi ni Bangag na hindi na daw siya magpaligoy-ligoy pa. Maayos daw na hanap buhay ang ikanyang naibigay at tinitiyak daw niyang labanan o ibsan ang kahirapan at gutom sa ating bayan. Kung matatandaan ninyo noong nakaraang taon din, nung si Marcos Jr. ay umattend ng concert ng Coldplay na imbes na mag-commute o by land, nag-helicopter pa ang gago. Ilang milyon ang inubos ni Marcos Jr. sa mga concert na inaatinan niya. Ilang milyon ang binabayad sa mga kasama nila, yung mga entourage nila, yung mga putatsing na kasama nila habang sila ay bangag sa ipinagbabawal na pulburon. Magpapatuloy pa ba kayong suporta at magtitiis dito sa bangag na administrasyon? Magpapabudol pa rin ba kayo sa kanyang mga kasinungalingan na tayo daw ay tumataas na ang bilang ng mga trabaho sa Pilipinas? Sinasabi niya na naiibsan na ang kahirapan, nabigyan na ng mga pailaw ang bawat tahanan. Lahat po ito ay mga numerong hindi natin mahanap sa departamento ng gobyerno o ahensya ng gobyerno kung ito ba ay may katotohanan o ito ay kathang bangag lamang. Binibigyan tayo ng mga numero na kesyo, na pailawan, na paaral ang mga bata, nabigyan ng ganitong kalinga. Yun lahat ay may puro kasinungalingan, mga kababayan. Sinasabi niya na halos 2.5 milyong maralitang pamilya ay natutulungan na natin at nagkaroon ng mga sariling maliliit na negosyo. Nasaan ang 2.5 o 2.5 million na maralitang pinagsasabi ng putang inang bangag na si Marcos Jr.? Sinasabi niya na dapat daw ay what?
palalaguin ang mga industriya? Ano ba ang naibigay ni Marcos Jr.? Ano ba ang naipalago ni Marcos Jr., mga kababayan? Ang naipalago niya lamang ay ang sarili niyang bulsa. Ang ibinigay niyang magandang memorya sa Pilipinas, actually, hindi magandang memorya, kundi dilubyong memorya, dahil pag upo pa lang ni Marcos Jr., ay nag-travel na siya sa buong mundo. At sa kanilang pagta-travel, napatunayan natin na lagi silang may kargang pulburon. Dahil nangyari nga sa Beverly Hills, kung may kinailangan pang may mamatay na si Tantoco para mapatunayan natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa inyong lahat, na talagang ang grupo ni Bangag Jr. ay adik. Pero ginagago pa rin kayo at patuloy kayong nakatenggalan dyan. Nung nakaraang araw, nagsayang ng panahon, ng pondo, itong si Uling Torre na nag-set up ng boxing ring dyan sa Pilipinas para i-divert ang issue patungkol dito sa may namatay sa Beverly Hills. Yan po ay diversion. Kung matino, mga kababayan, ang inyong gobyerno, which is hindi matinong Bangag, wala pong matino na magsiset up ng ring, sayangin ang oras, pera ng bayan para magpasikat. Imagine nyo, mga kababayan. At declare pa ni Marcos Jr. na isang magaling na atleta, si Torre, siya na nag-set up, siya ang nag-schedule, siya lahat nag-training pero wala siyang kalaban. At siya ay winner. Ganyan po kabangag, mga kababayan, ang inyong gobyernong Marcos Bangag. At patawa-tawa lang, pangiti-ngiti lang ang mga buwaka ng inang kongresista at mga senador na mga tiwali. Kung makikita ninyo, nagparada na naman sila sa kanilang mga kasuotan na galing sa pera ng bayan. Ang kanilang mga kabit, ang kanilang mga pamilya, nilulustay sa damit alahas pa lang. Ninanakawan kayo araw-araw, pero tahimik pa rin kayo. I don't know kung nagpapaniwala kayo sa sinasabi ni Bangag, pero sa nakikita ko, mukhang hindi naman kayo naniniwala, pero hindi ko alam kung saan kayo o kailan kayo kikilos. Sinabi ni Bangag Jr., our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with the heart of service, sabi niya. And here, ready to work and succeed with you. Nung sinabi niya ito, mga palangga, ay inaalay na naman tayong mamamayang Pilipino sa banyaga. So meaning, sinasabi niya dito na nakahanay na, nakahilera na, ready to go ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa para magtrabaho, mga kababayan. Kaya nga siya nananawagan at hinihikayat niya yung mga international business community na handang-handa na ang mga Pilipino mag-invest na kayo. Imagine niyo, imbis na bigyan kayo ng trabaho, akala ko ba sinabi ng Bangag na presidenteng ito na dumarami na ang trabaho sa Pilipinas? Ngunit bakit inihahain o inaalay na naman ang mga Pilipino sa banyaga? Wala pong sasarap na mamuhay sa sariling bayan, lalo na kasama ang pamilya. Pero hindi po nagtutugma ang mga pinagsasabi ni Bangag Jr. dito sa kanyang sona kahapon, state of nothing achieved. Dahil sinasabi niyang dumagdag na ang mga trabaho at ngayon nananawagan sa international community na kunin nyo, mag-invest kayo sa Pilipinas. Dahil syempre, kapag ang mga Pilipino ay ng ibang bayan, babaha ang dolyar, babaha ang nanakawin ng gobyerno ni Bangag. Sinasabi ni Bangag Jr. na palalakasin daw niya ang mga programa ng Department of Agriculture at ilulunsad daw sa buong bansa sa pamamagitan ng daang-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal na paman. Ito po ay isang kasinungalingan, isang kadyotahan dahil noong 2022 o bago pa man natin siya paupuin dyan sa kanyang nakaw na pwesto, yung hayop na yan, ay sinabi niya na ito, pangatlong taon na ito, nasaan ang Kadiwa Centers? Ito po ay laway lamang, mga kathang-isip ni Bangag. Ito'y sinulat lamang ng kanyang mga speechwriters para lang may masabi sa inyo, mga kababayan. Sana magising na kayo dahil lahat ng numerong ito
ay puro panloloko dahil si Marcos Jr., si Lisa Tanas at ang kanyang mga kampon ay berdugong sindikato, berdugong smuggler. Sila ang namumuno sa pagnanakaw, sa pagsasmuggle, asukal, bigas, isda, lahat na.